Idol, ano nga ba ang mga pagkain na dapat mo pong iniiwasan para hindi po tumataas ang inyo pong creatinine? Maaaring may tama na si kidney, pagod na si kidney, o kaya naman po sumusobra ka na sa mga pagkain babanggitin ko. Ilista mo na to, Idol. Panoorin mo ang video na to, tapusin mo at huwag mong kalimutang i-share para po mas makatulong. Una po sa ating listahan ay ang pagkain po ng sobra-sobrang red meat. Kapag ikaw, Idol, ay kumakain ng mga red meat katulad na lamang po ng pork, ng beef, kahit anong klaseng red meat maaaring magpa-spike ng ating creatinine. Hindi lang po iyon, maaari din po, Idol, sa pagkain ng mga white meat. Katulad na lamang po ng sobra-sobrang pagkain ng isda, sobra-sobrang pagkain po ng chicken. Healthy naman po ito, 'di ba? Pero bakit po ito tumataas? Tandaan mo, Idol, kapag ikaw ay kumain po ng protina, kailangan po ang protina po sa ating pong pang-araw-araw ay kasing lapad lamang po ng ating pong mismong palad. Hindi po pwedeng sumobra po yan. Kapag sumusobra ka na, Idol, maaaring tumaas ang inyong creatinine. Pag kinain mo po itong protina na ito po ay madadigest sa atin. May metabolize po yan, magbe-breakdown po yan at magiging creatinine. Kapag naging creatinine na po yan, ito po ay isang klase na po ng waste product. Ibig sabihin, basura na ito sa ating katawan na dapat ay mailabas na. Kinakailangan i-filter. Sino po ang fi-filter niyan? Ang ating pong kidney. Kapag ka nasa kidney na yan, kinakailangan po na i-filter po yan. Kinakailangan pong linising mabuti at mawala po itong waste product na ito, which is yung creatinine. Kaya lang, ang problema, pag may problema si kidney, pag pagod na si kidney, o kaya naman po ay sumusobra na po siya sa workload po niya, taas na po yung creatinine, si kidney po, Idol, ay susuko. Si kidney po ay 24 oras na nagtatrabaho sa ating katawan. Pag si kidney ay sumuko na at yung waste product ay naimbak po dyan na po unti-unting tumataas na iimbak ang inyo pong creatinine. Maapektuhan pati ang inyo pong blood pressure, maapektuhan pati ang mga chronic condition kung ano man ang iniinda mo. Kaya po, Idol, kinakailangan po maging mindful ka sa inyo pong kinakain. Umiwas ka po sa pagkain ng sobra-sobrang karne, sobra-sobrang protina, at yung mga pagkaing maaalat. Patulad na lamang po ng paggamit po ng mga pampalasa, paggamit po ng asin, ng sodium, pampalasang magic, maaari po, Idol, na pag ikaw ay sumobra, ikaw po ay pinahihirapan mo po si kidney. Pag nahirapan si kidney, ikaw din po ang pahihirapan. Tandaan mo, ang ating pong kidney, Idol, pag ito'y nagkaproblema, maaaring maging reversible, maaaring irreversible, hindi mo na ito maaari pang ibalik. Katulad na lamang po ng mga stages ng ating pong kidney failure. Meron po tayong stage 1 hanggang 5. Stage 1, maaari pa pong maayos ito. Stage 2, maaari pa. Pero pag ikaw ay nasa stage 3 na, 4 and 5, kinakailangan mo na pong dialysis. Masarap po ngayon, pero baka mamaya, singilin ka naman pagdating ng araw. Magandang buhay, mga Idol. Please don't forget to like, share, and follow me for more videos. Magandang buhay, mga Idol. Stay happy, stay healthy, good vibes only. Magandang buhay po, mga Idol. Kakain ka pa nga ba na sobra-sobrang protina at sobra-sobrang maalat na pagkain?